Good morning, guys. Happy Wednesday. OMG. It's a special day, guys. It's only 6, almost magsi 6:20, and I am almost ready. Alam niyo ba kung saan tayo pupunta? Alam niyo ba kung saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa ating first day of work. Yay! Exciting, guys. Long story. Long story ba? In a way, hindi ko masabi. Ano ba? Anyway, so, you know that, we've been looking for a job, right? Kami ni Sheena, kasi si Jen and si Iris, they're working sa Costco. Pero right now, medyo nababawasan sila ng oras. Kasi, pag winter time daw talaga, nagbabawas sila ng oras usually sa mga ganyan sa retail or ewan ko lang sa F&B dahil lesser people are outside. And then si Chris, nakakuha siya ng work sa SAIT, pero it's a 3-month contract hanggang March, and it has something to do with accounting. Tapos, yun. And then kami ni Sheena, di ba, nag-apply kami, nag-submit kami, ganyan. Tapos, we are actually looking forward talaga kasi alam namin na magkakaroon ng opening din sa school, dun sa International Center kung saan ako lagi volunteer for office assistant. Kasi meron silang mga office assistant position na in-open for students, and it's a paid job then. Basically, you know, it's and it's hybrid na work kasi minsan nasa school, minsan most of the time you can do it sa bahay. Kung yan, wala kang pasok, you can do it sa bahay kasi you answer email, answer phone calls, pwede i-divert sa phone mo yung mga calls na natatanggap dun sa school pag may inquiry about pag-apply, admission, and all that. So basically yan, handling mga international student concerns, which I am passionate about, kaya nga ako doon, diba, lagi nag-volunteer and all. So, we were waiting for that. Alam namin magkakaroon ng opening kasi gagraduate na actually, graduate na, merong 3 yung nag-opening. May gagraduate. So, currently office assistant na tapos na sa schooling nila. So, syempre, they will move forward na maghanap na ng full-time job, ganyan. So, alam namin na magkakaroon ng opening. So, inaabangan namin yun ni Sheena. Pero in the meantime, nag-apply din kami like sa retail, sa F&B. Nag-apply kami dito din sa mall sa tapat namin, di ba? Para malapit. The other day, nagkita din kami, nagpasa kami sa Tim Hortons, sa McDonald's, ganyan. Pero wala pang nagre-reply. Although, yung iba kong in-applyan dati online, either hindi tanggap or like, yung mga regret to inform you, blah, blah, blah. Or wala pang reply. So, the other night lang, kachat ko yung teacher namin siya nung high school. Pero parang naging tropa-tropa lang. Parang naging friends. So, kaya yung usapan namin, hindi ako yung miss ganito, ganyan. As in talagang first name basis kasi nga, naging tropa-tropa. Tapos, sabi niya, may kakilala ka bang accountant? Or yung nag-graduate na accounting? Sabi ko, ako na lang. Pero sa December pa ako. Pero sabi ko, pwede ba ako mag-apply? Kasi ang kailangan nila yung nag-graduate dito kasi kailangan alam ang accounting tax. Canadian tax. Tsaka, yung pag-file ng tax, dapat yung alam yung dito. So, sabi niya, kailangan ng accountant tsaka 2 bookkeeper. So, sabi ko, wala akong kilalang higher batch sa akin. Siyempre, yung nakagraduate na, wala akong kilala. Pero meron akong, pero baka pwede ako mag-apply sa bookkeeper. Sabi niya, sige, send mo sa akin resume mo, ganyan. Tapos, hanap ka pa ng isa. Hindi syempre si Sheena yung naisip ko kasi si Sheena is accounting graduate naman yan. Tsaka naka-work din siya ng accounting job. Pero yung pinaka-latest niyang experience talaga is nasa supply chain side. Kaya yun nga yung mini-major niya. So, hindi ko si Chris, kasi si Chris may work na rin, may commitment na rin siya. So,
kami na lang ni Sheena yung nag-aabang ng work. So, sabi niya, sige, ganyan. Pero yung yung teacher ko na to, naka-assign siya or nandun siya sa Lloydminster, which is here din sa Alberta, pero it's an 8-hour drive away. Doon siya naka-assign. Tapos sabi niya, sige, sabihin ko sa boss ko. Tapos, agad-agad, ini-schedule kami na interview kinabukasan, which is yesterday. So, yung boss niya taga dito sa Calgary. Oh, by the way, this is a chain, this is a restaurant, family-owned restaurant, and they have 12 locations. And, wala dito mismo sa Calgary. Magtatayo lang kasi ng head office dito sa Calgary kasi lumipat yung boss niya from Vancouver to here. So, dito na yung head office. Pero yung mga branches ng restaurant niya is kalat-kalat sa Saskatchewan, sa Vancouver, tsaka dito sa Alberta, pero yung nasa malalayo, wala dito sa Calgary itself. Which is actually a good move kasi very saturated na rin dito sa Calgary, being a big city ng mga Indian restaurants. Indian kasi, Indian food. So, doon sa mga malalayong probinsya, walang masyadong kompetensya. Anyway, so yun, sabi niya, punta kayo, ganyan. Una, pinapunta kami, sabi, interviewin daw kami sa Tim Hortons, dun sa malayong side ng, kung saan kami nag-trick or treat, doon, exactly doon, kasi taga doon nakatira yung boss niya, which is mga mayayamanin, kasi kaya nga kami doon nag-trick or treat, di ba? Kasi malalaking bahay, mga mayayamanin yung taga doon. Sabi, doon daw kami interviewin sa Tim Hortons, doon sa may parang kanto nila, kumbaga. Buti na lang, naka-leave si daddy kahapon, 1 o'clock yung interview namin supposedly. Hinatid kami kasi ang layo nun. Nung nag-commute kami, kasi doon din, kaya namin nalaman yung area na yon para doon kami mag-trick or treat kasi nga, nag-volunteer kami last time for the Calgary Food Bank para mag-solicit ng donation kasi nga mayayaman yung nandun. And nung nag-commute kami ni Sheena papunta doon, inabot kami 2 oras. So, malayo siya pag kinumute. So, buti na lang, hinatid kami ni daddy, 15 to 20 minutes drive lang. Di sabi namin niya, buti na lang, inintay niya kami kasi dapat ibababa na lang kami, tapos babalik na siya. Kasi 1 o'clock yun, bago mag-1. Tapos sabi niya baka nga malate siya sa pagsundo ng mga bata. Pero since yung drive naman namin, parang yun nga, mabilis lang naman, mga 20 something pala. Sabi niya, sige, hintayin ko na kayo. Hindi naman siguro aabot ng like 1 hour interview. So yun, so nandun na kami, pumasok namin ng Tim Hortons, tapos tinext ko message ko yung teacher ko, sabi ko, andito na kami, ganyan. Sabi niya, uy, pala, change location, nagpunta si boss sa office, sa head office, which is sa downtown, para siyang considered na business district, parang Makati, Ortigas, ganyan. So nandun sa downtown yung office. So, sabi ko, ay, ganoon, sige, punta na kami doon, sabi. So, ayun, buta na lang, hinintay kami ni Vince. So, hinatid din kami ni Vince doon sa downtown. Tapos, yun, umuwi na siya noon kasi mahirap doon mag-park and all. So, ayun. And then, so, para bang syempre, pagdating namin doon, sabay lang kami kinausap ni Sheena, pinaupo niya kami. Kasi medyo bare pa yung office kasi nga, start 10 pa lang. Tapos yung pinaupo niya, sabi niya sa amin, so introduce yourself, ganyan. So, introduce, ganyan. Tapos sabi niya, okay, so this is gonna be your office. Sabi niya, parang gusto namin magtingin na ni Sheena, pero alam ko nagkaka-anuhan kami. Kumbaga, para bang technically is hindi siya talaga interview, parang more like formality. I feel like parang kasi yung teacher ko para halos kanang kamay na siya nung boss na yun. So I think kung ano yung sinabi niya, kung ni-refer niya kami and all that, tiwala na siya sa sinabi yung teacher ko nga. So talagang para bang formality na lang. Tapos syempre sinabi din sa amin ano yung expectation and all that. So ang sabi talaga sa amin is kailangan ng bookkeeper, sabi ng teacher ko. Pero nung we were discussing yesterday, parang more than bookkeeper pa yung mga namin, mga gagawin namin. Which is we're fine with it kasi, di ba,
Tatanggi ka pa ba? Actually, maganda rin, maganda exposure kasi merong ano, merong bookkeeping, so meron ding marketing side, meron ding HR side kasi mag-hire din daw kami ng staff, mag-interview din kami ng staff, magtatawag kami ng mga aplikante. Ang dami, may admin side. Parang, pero sige na, pwede na to. At saka hindi kami hourly basis, hindi kami full-time job talaga siya. May salary ka na monthly. So, ayan, first day namin today. Kaya nga ako masabi, yung ano nga sabi niya kahapon, I just want you guys to be always on top of things. Sabi niya, when I call you and I ask you something, I don't want you to answer me with, I don't know. The pressure, my God. Sabi niya, you can tell me that I will find out for you, pero don't tell me na I don't know. So, obviously, Indian yung boss namin. So, mga yayamaning Indian. So, ayun, nakaka-pressure, nakaka-overwhelm. Pero yung sinabi ko sa teacher ko, sabi niya, don't worry, tutulungan ko kayo. Kasi, as in, ang laki ng parang ang laki-laki ng responsibilidad kasi kami daw mag-handle ng supervisor ng lahat ng branches. So, anything they need, they will talk to us, they will call us. Sabi niya, so expect a lot of phone calls. The supervisors, the chefs might call you, ganyan. Pati pag-order ng mga supplies sa bawat restaurant. So, ayun, sobrang grabing, and then, ito na, on our way home, so, bumaba na kami ng bus. Naglalakad na si Sheena, or nag-intay siya ng bus. Ako naman naglalakad pa uwi. Biglang, notification, lumabas yung position. Nag-open na yung position na inaantay namin sa seat. And yung, although doon kasi, more on part-time siya. Hourly basis yung bayad. Dito kasi is like monthly. So, ang pasok namin is 8 to 5 every day. And possibly nga daw din even on weekends. See? Mamaya pa namin makikita yung kontrata. So, ayun. Doon, yun lang, hindi ka full na kung ano lang oras at trabaho mo, yun yung sweldo mo. Pero, in a way, kasi gusto ko din yung work na yun. Kasi parang, matagal ko na yung minamanifest na magiging office assistant ako later on. Kaya nga ako very active sa volunteering. So, ayan. But anyway, sa Saturday, meron akong volunteering. Kami ni Sheena yung napili na mag-handle, which is a field trip to, diba, usually may field trip to Banff, so merong field trip to Banff na magaganap, pero this Saturday is shopping trip to IKEA and Chinook Mall, which is both hindi ko pa napupuntahan kasi medyo far away from us. And Chinook Mall is more on luxury mall nandun yung mga Louis Vuitton and all that. So, hindi na ako napupunta dun. Sa IKEA, parang nothing naman na kailangan namin bilhin from IKEA. So, hindi ba napunta doon? Pero yun, sa amin in-offer ni Sheena nung boss ng International Center na can you come with me as volunteers, ganyan. So, kasi dalawa lang kami pwedeng maisama sa bus, tsaka siya. So, ayun. So, sabi nga namin, wow, kilala na tayo ni Shannon talaga, ganyan, yung boss namin sa IC. So, talagang sabi ko, pag nag-open yung office assistant, mag-a-apply ako dyan, ganyan. Tapos, biglang ito, hindi ako makapag-apply kasi gusto ko sana pagsabayan. Gusto ko sana mag-apply both, pero hindi ko makomit kung kakayanin ko yung schedule. Kasi may kakilala akong currently office assistant, yung schedule niya is Monday to Friday din. Tapos, binibigyan sila ng parang time slot. So, mahirap. Minsan, they're in charge of calls. Minsan, they're in charge of emails lang. Or minsan, yung fresh desk, yung parang ticketing, inquiry. So, paano pag in charge ako sa phone calls? Tapos, may calls din yung sa mga So, I don't think kaya kong pagsabayin. So, anyways, 6:37 na, malapit na akong umalis. So, yeah. See you later. Papakita ko yung office if I can vlog it. Tara tayo guys. Tumatahak na tayo ng Mount Everest. Charot. Hindi kita pero nag-i-snow pala ng very very light. Kaya babasahin mukha ko. Hindi siya yung snow na nakikita mo. Para lang siyang ulan. So, babasahin mukha ko. Nagsabi si Sheena, nasabi niya magdala ka ng pang-cover ng face. Kaso,
ayoko na bumalik. Kasi, napaka-struggle Israel magbihis. Tapos, basta, but I'm well-dressed naman. I have a scarf. Ito pala, may scarf ako. Pwede ko pala ganyan niya mamaya. Ay, see you there. Baka madalas pa ako. Hey guys! So, dito na kami ni Sheena Marie. Yan yung building namin. Ito ba? Tama pa yung tinuturo ko? Yan ang building. We're just waiting na tumawid. Yeah, nakaga natin. Sate yan eh. Okay. Ito yung Sate na taste market. I think din yan ng students. I think. I'm not sure. Okay. Here. Yan. This is our building. TD Canada Trust Tower. Yes. Downtown girls. You know. Dito kami sa lobby guys. Hindi kami makaakyat kasi kailangan ng access card para ma-press namin yung number namin sa elevator. So, yeah. Ito muna kami. Ayan, this is our office. Andiyan yung receptionist ka. So, walang receptionist. Hindi kami makapasok. Kailangan namin ng keycard. So, we're waiting. Mamaya. Pakita ko sa inyo the rest of the office inside. Ayan, guys. Nakapasok na tayo sa loob. Dumating na yung receptionist. 8:30 pala ang time niya. Dito na kami ng quarter to 7. Wala pa, 7:30 plus. Nandito na kami. Nasa baba. Ayun, kasi sinabihan kami ng boss namin na 15 minutes before doon, dito na kami. 8:30 naman yung time ng receptionist. Wala pa kami ng keycard. So, ayan. This is the pantry area and lounge. So, gumawa ako ng sandwich kanina. Kain tayo. Sa Sheena Marie. Ayan guys, nandito kami sa CR. Toilet break, char. Hindi. Pinapauwi na kami. Hindi na kami sinipot ni boss. Anong oras na? 12:00 na actually. Sabi niya, uwi na lang daw kami and bukas na kami mag-start 9 o'clock na, hindi na 8. Buti naman. Kasi yung hindi rin eh. Kaya kanina hindi kami makapasok kasi 'di ba yung receptionist sabi niya 8:30 daw ang start ng work nila. So, hindi kami makapasok kasi wala kaming keycard. So, tignan natin. Kaya siguro tayo pinapasok ng 9 kasi nga para bukas walang problema sa keycard at may tao. But anyway, so, yun, sabi niya, I will just fix your office today. Wala. May ibang tao ba? Wala. Ayun, so, baka mamimili siya ng gamit today, tapos ayusin niya, pupunta siya dito mamaya. And then, ayun, kaya bukas yung pakatoksan niya, may libreng tampon. In fairness, so, hindi ka mangangamba pag bigla ka nagkaroon, pwedeng may tampon dyan. Ay, nako. Nandun na kami, nakatambay nga lang kami kanina dun sa diba? Sa pantry. Tapos nanonood na lang kami ng YouTube tutorial nung Sage, which is the accounting software na ginagamit nila. Kasi hindi pa namin yun natatakel sa school. Hindi ko nga alam kung matatakel namin yun. So, kailangan kami maging familiar. Although, ititrain daw kami. But, yeah. So, proactive lang. Okay, let's go na. Maglalan siya kami at gutom na kami. Lalo to si Sheena. Kanina pang umunguya. Pero gutom na gutom. We need to buy or we need to bring a lot of snacks sa office. Yung mga ngat-ngat. Oo, yung mani. Yan. Okay, let's go. Okay, kain na tayo guys. Dito kami napadpad sa Kinjo kasi mura yung ramen dito. It's the go-to. We ordered. Pareho kami na, red ramen. Yeah, spicy. Tsaka, spicy crunch roll na roll. Kain tayo. Yummers. Okay guys, we're done. Kakain na at nakapag-ikot-ikot saglit and now we're going home. It's super cold. So, yeah, see you at home guys. Hey guys, I'm home from my first day of work. Wala naman kami ginawa. Oh my gosh, but yeah. Anyway, so ayan, wala namang walang ganap talaga, as in buti nga nagdala kami ng laptop ni
Sheena. So, nagla-laptop lang kami kanina din doon. And then, yeah, there's nothing to do yet. And, yan, sabi niya sa amin is, see you tomorrow at 9 o'clock. So, at least, mas okay kasi hindi ako 5:30 mag-a-alarm. So, mas okay na 9 o'clock. By the way, si Daddy pala ay ang mga bata hindi nakapasok dahil si Daddy ay nilalagnat. Kaninang umaga, nung pagkagising niya, sabi niya, sige, ihahatid niya pa, kaya niya pang maghatid. Pero nung malapit-lapit na akong umalis, sabi niya, parang hindi ko kaya maghatid, sabi niya, ikaw na tumawag sa school na hindi papasok yung dalawa. So, ayun, ang tawag dyan, hindi na nakapasok kasi mapapag-drive-in ko pa yun. Ang init niya eh. Although, yeah, may thermometer kami. Ano siya? 38 something. So, buti, meron kaming, sabi ko sa inyo, di ba kaya kami din ng mga pagkain na frozen, like frozen pizza para for days na hindi makakaluto or mabilisan. So, kaninang, ang tinanghalian ng dalawa ay nag-pizza lang sila. So, ngayon, bala ko ay magluluto na ako ng torta. Giniling na torta. Tagal na namin hindi kumakain nun. As in, like, Singapore pa yung last na luto ko nun. So, magluto tayo today. Para yun, dinner na nila. Possible hanggang baon nila bukas. Tsaka pati ako. Baka magbaon ako bukas. We'll see. Anyway, so yeah. Let me just start cooking. Antok na antok ako. Nakaidlip ako sa bus. Pero, gusto ko nang gawin yung mga gagawin ko para mamaya nakahiga na ako. At ayoko nung nakapahinga na ako, tapos babangon na naman ako, tapos ginawa naman. So, since nakatayo na ako ngayon, gawin na natin ta. Let's do this. Hey guys! Alas 7 na. Kailan ako natapos pakain ng mga alaga, including Daddy. Tapos naghugas. And, nagluluto ulit ako ngayon. Well, nagsayang ako kasi nga para bukas, may sinaing na sila. Wala na masyadong gagawin si Daddy. Hindi pa sure kung makakapasok yung mga bata bukas. So, prepare ko na ahead of time yung kakainin nila bukas. Tapos, nagluluto din ako ng pasta kasi kahapon ba ako? Yeah. Kahapon, tsaka the other day, nagluto ako ng spaghetti. So, marami pa kaming spaghetti sauce. Wala ng pasta. Tapos, yun yung spaghetti no isang araw. Tapos, kahapon naman, kasi nga nandito si Sheena. Dahil nga, di ba, nag-interview kami. Sabi ko, dito ka naman ng halian kasi nga hatid kami ni Miss. Nagluto ako ng tuna carbonara. So, yun, may sauce pa din yun. Pero, wala ng pasta. So, sabi ko, magluto ako ng pasta ngayon para bukas. Ang iniisip ko kasi talaga magsopas. Sabi ko, magluluto ako ng sopas kasi nga, may sakit, ganyan. Tapos si Zeb, paborito din yung sopas. Kaso sabi ko, ang dami ko pa palang sauce. So, magluluto na lang muna ako ng macaroni pasta kasi, yeah, macaroni pasta na lang. So, dadamihan ko na yun para maubos yung spaghetti sauce, maubos yung carbonara sauce, tapos whatever is left gagawin ko sa parang pang-sopas. So yun, dito para bukas ay meron silang pang almusal, merienda, kasi yung lunch nila would be the torta, kasi nga nagluto ko ng torta, marami-rami siya. So yun ang siguro tanghalian nila. Tapos yun nga, yung pasta or yung spaghetti for almusal. Tapos pagka nagutom pa yan ng mga bandang hapon, at least meron sila may merienda yan. Anyway, I am gonna edit the vlog nung hindi ko na maalala kung ano yung last vlog ko before this. Nakalimutan ko pala mag-edit. So, with that said, I am gonna end the vlog. Naantok na ako, pero yeah, buti na lang bukas yun. 9 o'clock kami pinapapasok. So, medyo mas late ng gising. We'll see. Anyways, ayun na guys. I'm gonna end the vlog here. I'll see you on the next one. Siguro hindi na mag-vlog bukas guys. Kasi, hindi ko pa rin alam anong ganap namin. So, mag-vlog na lang ulit ako inside our room sa office.
kapag we're settled na, and pag wala yung boss namin, pag dalawa lang kami talaga ni Sheena, dun para we're free to do everything, char. So, ay, by the way, nagsisimula na naman ba magplantita ang lola nyo? Meron akong 2 halamang binili. Nung Monday, ngayon? Wednesday, yan. Nung Monday, nagpunta kami sa grocery ni Vince, tapos naka-sale tong tropical plant. Hindi ko alam kung sale or talagang ganun, kasi pag pumunta ako ng grocery, lagi akong sumisilip sa mga halaman. Ang mamahal ng presyo. Pero na-timingan ko, this is like 350. So, sabi ko, gusto ko ng halaman para sa indoor, para meron lang kaming halaman sa loob. So, 2. This, and this one, Syngonium. Meron ako nito before. Tumataas to ng malaki. So, good luck. Parang nalalanta siya. Diniligan ko naman to. Hindi ko alam kung hindi siya masaya dito sa loob. Anyway, yan, that, and Persian shield to. Yung nag-purple. Maganda din to eh. So, bahala na si Batman. So, maalagaan ko talaga sila. So, kasi kailangan ko na naman yung bumili ng mga potting soil, fertilizer. Yari. Pero sabi ko, dadaling ko yung isa sa office. Kasi sabi ng boss namin, you can personalize your desk, you can bring pictures, you can hang pictures. Sabi niya, I don't mind. Bahala daw kami mag-decorate ng office namin. So, sabi ko, dadaling ko tong isang halaman kasi maganda yung window kasi nga talaga meron siyang sunlight. So, ayan. Anyway, I'm gonna end the vlog. I'll see you on the next one. Bye guys! Good night!